yung pondo naman talaga niya na pamimigay mismo galing sa ehekutibo at hindi naman po yan talagang budget ng legislatura. Although meron na siyang magkano ba yun? 1.8 o 1.9 billion na confidential funds himself. No? Magandang araw sa atin lahat mga kabayan. Dating spokesperson ni Pangulong Rodrigo Duterte ay binukinga ang drama at gimmick ni House Speaker Martin Romualdez at ang Tingog Party List kung saan namimigay ng ayuda na bigas mga kababayan po natin at kung ano-ano pa na may tatak umano na MR. Ibig sabihin ay Martin Romualdez at kiniklaim nila na galing sa kanila yung binibigay na ayuda. Ang katotohanan pala mga kababayan ay ito pala ay galing na sa DSWD at ang pundong ito ay talagang ipamamigay sa ating mga kababayan na recipient nga maging porpoise man o mga biktima ng kalamidad, so posibleng galing sa AX, ay alam mo ba, sila yung namimigay mga kababayan po natin. So ang masakit nito, ang pundo ng taong bayan ay ginagamit sa kanilang personal na purpose at agenda na mukhang may mas mataas pa na hangarin mga kababayan po natin. Okay lang sana o kung talagang galing sa kanila ang pinamimigay na pera at pundo para sa mga taong bayan. Ang masakit kasi, ang perang ito ay galing pala sa DSWD, ay sila yung nagkiklaim na parang galing sa kanila, mga kababayan po natin. Grabe napakaipal. Mga kababayan, maaga pa nagsisimula ang ipalan sa hanay ng politika. Coco Pimentel, na patuloy na naniniwala itong si Senate Minority Leader Coco Pimentel na tanging mga ahensya lang ng pamahalaan na may kinalaman sa intelligence gathering ang karapat-dapat na magkaroon ng intelligence funds. Halimbawa na anya dito ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Gate ni Pimentel, hindi na anya kailangan ng Executive Department ang naturang pondo dahil hindi criminal law enforcement ang pangunahing mandato nito. Kaugnay nito, ibinigyang diin ni Pimentel na dapat ay zero ang intelligence fund ng Office of the President sa 2024. Matatanda na sa ilalim po ng 2024 national budget ay hiniling ng Office of the President na magkaroon ng 2.31 billion pesos na intelligence funds at 2.25 billion pesos naman na confidential funds. Samantala, sang-ayon naman si Pimentel na magkaroon ng confidential funds ng Department of Foreign Affairs dahil kasama ang ahensya sa national security at foreign policies. Ano pong komento po niyo dito? Kaya nga sinasabi natin na yung kanilang objection sa confidential funds po, wala pong intelligence funds ang Vice President ng DepEd, confidential funds lang po. Kaya pinupuruhan si VP Sara, siya lang tinanggalan ng pondo. Pero kung talagang susundin mo yung argumento ni House Speaker, talagang dapat lahat tanggalin. Dahil wala naman talaga silang kinalaman dun sa gathering of intelligence data. Hindi ko po sinasabi na hindi importante. Gaya ng sinabi ni Secretary Esperon, importante po talaga na malaman natin ang gawain ng mga kalaban. Kaya dapat hindi yan tinatanggal na parang pork barrel. No? Hindi po ginagastos ang confidential pa na parang pork barrel ng Vice President na ng DepEd. Talagang ginugugol po yan para dun sa mandato nila, no? So tingnan nyo mga kababayan po natin. Kasi kung talagang patas ang kanilang kagustuhan, dapat i-give up nila yung extraordinary expenses at dapat tanggalan din nila ng confidential or intelligence itong Office of the President, mga kababayan po natin. Kasi ang sinasabi nila, ang confidential at intelligence ibibigay umano sa mga ahensya ng ating gobyerno, police, AFP, mga kababayan po natin, na sila ang may mandato para sa intelligence at confidential daw, mga kababayan po natin. So dapat tanggalin din ang sa presidente kung talagang patas ang kanilang kagustuhan at dapat i-give up nila ang extraordinary expenses. Bigay tulong at mapatay o matigil na itong mga terorista na nakikialam po sa ating bayan. No? Pero kung talagang sincero po sila na ang paggamit ng intel funds ay para lang doon sa mga ahensya na talagang namang ang pangunahing katungkulan ay kumalap ng ganitong intelligence, dapat nga po pati sa presidente tanggalin. Habang hindi po tinatanggal ang lahat, hindi po patas. Tawag po dyan equal protection of the law. Na lahat ng mga similarly situated, dapat pareho pagtrato. Kapag ang tinanggalan mo lang ay ang Vice President's Office at yung ilang mga departamento na para lang masabi na hindi lang ang Vice President ang tinanggalan, gaya ng DICT, na alam naman natin na talagang valid yung pagkakaroon ng confidential funds dahil sa mga krimen na nangyayari ngayon sa cyberspace, alam natin na politika. Lalong-lalo na kung mabibigay ka ngayon ng bigas na merong MR. O, di ba? Ano pa ibig sabihin ng MR? Kung hindi, ikaw po ay naghahanda para sa eleksyon. Ano ka bang tatakbuhan ni Speaker? Ang balita ko, parang siya na ngayon ang tatakbo ng senador dahil nung minsan, hindi rin siya, gaya ko, naging tagumpay, no? Nung kanyang unang takbo para maging senador, no?
Pero kung siya'y naghahanda sa 2028, mukhang it will make sense na tatakbo siya para senador ngayon na makita niya kung gano'ng kalakas ang kanyang pangalan. Pero hindi ko lang alam kung yung kanyang bigas na merong MR ay dahilan para siya ay mahalal. Dahil alam naman ng taong bayan, di naman galing sa bulsa niya yan eh. Yan ay galing sa mamamayang Pilipino. At ako'y nagtataka dahil ito parang kauna-unahang pagkakataon na ang speaker na bibigay ng MR na bigas. Eh hindi naman katungkulan yan ng legislatura. Pati yung pangalan ng pinsan niya, hindi man niya linagay. Eh yung pondo naman talaga niya na pamimigay mismo, eh galing sa ehekutibo at hindi naman po yan talagang budget ng legislatura. Although meron na siyang magkano ba yun? 1.8 o 1.9 billion na confidential funds himself. No? Pero I'm sure, binibigyan din po niya yung mga kasama niya sa kamera niya. No? Yung mga pabigay-bigay sa mga patay. No? Or baka dito nga nanggaling siguro. Pero ang duda ko, ito ay galing na sa pondo ng line department. No? Na siyempre, ibinahagi ng Kamara sa pamamagitan po ng General Appropriation Act. Pero hindi po yan galing kay Speaker. Galing po yan sa mamamayang Pilipino. At sinasabi nga, in partnership daw yan sa DSWD. Di ba merong panawagan din ang ilan sa mga kababayan natin na dapat kung proyekto yan ng DSWD, sana layuan din yan ng mga politiko. Ako na Yan ang problema ng mga kababayan po natin. Ginagamit ng ilang politiko kahit nung nakaraang barangay election. Itong AX mga kababayan po natin, which is proyekto ng DSWD, pundo mula sa DSWD, ay dinidikitan ng politiko mga kababayan po natin. Imbis na humugot sila ng pera nila para ipamimigay bilang ayuda o tulong sa taong bayan, ang pera mismo sa DSWD na ang kanilang dinidikitan. Napakaipal mga kababayan po natin. At may mga tarpaulin pa na nakalagay ang kanilang pangalan, di ba? Paipal ito, which is kay Pangulong Digong. Ito yung pinakaayaw niya na dapat ang nakasulat ay mula sa pera ng taong bayan, hindi galing kung kanino man na magpapalagay ng tarpaulin na umano'y silang nagbibigay ng ayuda na hindi naman pala galing sa kanilang personal na pera. Pera mula sa DSWD, which is pondo na dapat naman talaga ipamimigay sa mga recipient at mga may hirap, apektado po nating mga kababayan. So tingnan nyo po ha, ganito ang gimmick ng mga politiko ngayon, yung mga umiipal. Nagsabi dyan doon sa spokesperson na ayaw naman niyang tanggapin. O ayan, ang prueba. Nakipag-partner pa kayo sa isang tatakbo na pang nasyonal na ahensya. O payag pa kayo na ganyan na lang po ang mangyayari na, alam mo kasi mali yung mensahe na binibigay natin dyan na ang pamimigay, ayuda at tulong ay nakadepende kung susuportahan ng politiko. Hindi po. Nagbibigay po tayo ng pagkain dahil obligasyon ng gobyerno na pakainin ang kanilang mga constituents. Yan po ang tamang mensahe. Hindi dahil lang po yan sa mga politiko. Diba, attorney, marami na rin mga kritiko, yung ating mga kababayan, pag na mayroong ambulansya, ang laki-laki ng mukha ng politiko, kada proyekto na hindi naman galing sa kanya yung pondo, through the initiative, ang laki-laki pa, mas malaki pa yung mukha kaysa doon sa detalye mismo ng proyekto. Pag mayroong mga pinibigay na tulong, malaki talaga yung pangalan through the initiative. Actually, si Pangulong dating Pangulo Rodrigo Duterte nung panahon niya, yung mayor siya. Bawal ang ano lang doon, office of the mayor. Tapos sasabihin lang doon na galing sa pera ninyo, from the people. Minsan nga yung nagbigay from the people to the people. Oo, nagbigay siya ng tulong doon sa Yolanda at sa iba pa, from the people of Davao. Yun lang yung nababanggit. Kaya nga po nangingibagot talaga ako. Dahil iba talaga yung nakita ko up close nung ako po yung spokes ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Yan talaga, hate na hate ni dating Pangulo, yung pagiging epal. Walang ni isang billboard na nag-aangkin na kahit anong proyekto sa build na yan daw po ay proyekto ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kasi number one, na siya ay tutol sa pag-epal. Yan ay galing sa kaban ng taong bayan, yan ay proyekto ng mamamayang Pilipino at hindi ng politiko. Siyempre, pagkakaiba dyan, pag nag-award, nandun si Speaker, di ba? Na kumukuha ng kredito para sa libreng bigay sa pinamimigay. Hindi po. Ang galing mga kababayan po natin. Ang galing po muna. Pero tingnan nyo ang kanilang ginagawa mga kababayan po natin. Sila, kinukuha nila ang credit ng umano'y pinamimigay ng ayuda na yung hindi alam ng ating mga taong bayan at ng nakakatanggap nitong ayuda ay hindi pala galing sa kanila, kundi galing mismo sa DSWD. Nako po mga kababayan po natin. So ngayon, sa mga nakatanggap ng ayuda mula kay MR, sabihin nyo, salamat sa DSWD kasi sa DSWD nang pala galing
ang pundo na yan. So yan muna yung ating update mga kababayan po natin. At para sa inyong sariling komento, opinion patungkol sa mga issue ito, huwag kalimutan mag-iwan ng inyong komento diyan sa ating comment section. Maraming salamat, kababayan.